Hello mga boss, ninyo Anthony sa Elenio Conditioning System. Ang observant na magmamanok, ang online handler nyo. Shoutout sa lahat kong members. Keep on winning, keep on championing, and don't forget to keep on balatuin. So, ngayong buwan maraming nagpa-member. So, sila, sinasabihan ko agad nga gawin nyo agad yan boss para makita nyo ang resulta. Isang araw pa lang. So makita nila, nagpapasalamat agad. Kasi natitrigger ang manok, nalalabas nila ang pagiging warrior. Pag warrior ka, kailangan mo ng malakas at nakakauna. Yun ang nabibigay sa stimulus at triggering factor, nakakauna at malakas na strike. So mag-iingat lang tayo sa sasabihin kasi monetize na ako. May pending ako na may pending ako na restriction. Kaya ingat lang sa sasabihin. So may nagtanong sa akin sa YT na pwede ba raw makabigay ako ng preconditioning. So ito ang preconditioning ko. Ang pre is before conditioning. So pwede rin preparation for conditioning. So hinahanda mo ang manok para i-condition. Kung doon naman tayo sa pre-conditioning, before conditioning, mga gagawin bago ang conditioning. So parehas lang naman yan, di ba? Parehas ang context niyan, pare-pareho lang. So ganito po yan. Kung anong gagawin mo sa conditioning, gagawin mo na yun na din ang gagawin mo sa pre-con. Taasan mo lang ang oras ng mga training. Habaan mo ang oras ng sparring. Ganun po yun. Lahat ng gagawin mo sa conditioning, yun lang din gawin mo sa pre-con. Kung may idadagdag ka, idagdag mo sa pre-con. Pero ako, kasi yun lang din naman ang uulitin sa conditioning, tataasan ko lang ang oras. Tataasan ko lang kung ilang oras ang sparring nila, ang scratch box, ang mga training, kung nagagawin ko sa conditioning para na-build up ko na ang resistensya ng manok sa pre-con pa lang bago ko ipasok sa conditioning. Maayos na ang pagkain mo sa pre-con pa lang, maayos na pagkain mo para maayos na rin katawan nila. Ganun lang po yun. Kung anong gagawin mo sa conditioning, yun lang din gagawin mo sa pre-con. Taasan mo lang ang oras, tagal-tagalan mo ng konti ang sparring para makita mo kung hindi ba nagbabago ang kanilang laro. Kasi ako may nabili ako manok mahal. Kasi galing daw sa Cebu, tapos may pangalang dinala na matunog na pangalan sa Cebu. Binili ko. Hindi ko tiningnan yung sparring. Unang sparring ko, hindi ko nagustuhan. May angat kaso malamya. Sunod sparring, ganun pa rin. Nung tumagal ng sparring, talagang limang baki lang. Humihina na. Kaya ayun, hindi ko yun iniisip na patapon yun. Challenge yun sa akin. Kung may banalo ko yun, yung ganong klaseng manok na humihina, challenge yun sa akin. Kasi may alam naman akong conditioning. Ginalaw ng manok, challenge yun sa akin. Kaya ko yung ipanalo. Yung mga ganang klaseng manok. Reject lang naman yun yung bininta sa akin. Galing Cebu daw, binili ko. Ang ako purpose doon is magiging broadcast. Kasi matangkad, maganda talagang manok. Ang problema lang, limang baki lang, mahina na. Kaya nigal-tagalan ko ang kanilang sparring, pahina talaga. Siguro may tama ayon sa baga. Pero nasa-challenge ako sa mga ganyan. Kaya yung manok na yun, habaan ko ang oras sa training noon, sa pre-con. Di ko yun ipapasok sa conditioning ko kung di yun magbago ang palo. Di yun gaganda ang tatagal sa sparring.
Kasi bago ka pumasok sa conditioning, dapat kilalang kilala mo na manok kung ano itatagal niya, ano ang resistensya na dala niya, anong laro ang meron siya. Huwag kang magpasok sa conditioning na hindi mo kilala ang manok. Dapat alam mo na lahat. Alam mo na ang laro niya, kung tatagal ba siya, kung ang mga ugali niya, nangangayaw ba. Dapat alam mo na yan bago mo ipasok sa conditioning. Pero lahat ng gagawin mo sa conditioning, nagawa mo na yun sa pre-con. Ganun lang po ang pre-con. Kaya dito sa El Nino Conditioning System, kita nyo naman mga comment sa YouTube. Sa YouTube, i-upload to sa YouTube din itong video na to. Talagang maraming nagpapasalamat. Salamat mga boss sa El Nino Conditioning System. Lamang ka sa panalo.